Hello guys, welcome again to my video. This is Haru-chan, your friendly guide for the newbies. Kasi pare-pares tayo newbies, so gawa tayo ng guide. So ngayon sa video na to, papakita ko sa inyo ang aking build for gold room. Gold room build, mga cards, equipments, and stats. So before ko ipakita sa inyo ang cards, build, and stats, huwag niyo kalimutan mag-follow Like, sa share, aking TikTok subscribe. and Facebook page. So, unahin natin yung stats. So, for me, ito ang build ko sa aking stats. So, Dex is 255. Agi is 140 to achieve 196 attack speed. Without buff. Without buff to ha. Next is int. Naglagay ko ng int na 100. So, magic attack para dun sa ibon. Next is yung critical hit. Yun sa lock. Yung lahat ng natirang stats, nilagay ko sa lock. So, 177. So, sa equipment. For equipment, ang ating available na equipment is sa bow. Composite bow lang ang gamit ko dito. For slot, composite bow na bibili lang sa NPC Mall. So, ang card is dalawang goblin. Increase physical damage inflicted on brute monster by 20%. So, dalawang goblin is 40%. Brute monster siya. So, kung dahil naka Turtle General card ako, kaya Goblin ang ginamit ko kasi as per dun sa mga kasama natin dito mga veteran players, hindi gumagana ang Vadon, which is kasi ang gold Peko is fire element. So additional damage sa fire kasi yung Vadon, pero hindi daw gumagana pag naka Turtle General, which is ako naka Turtle General na attack plus 20% sa weapon. Kung wala kayong Turtle General, pwedeng Vadon. Dalawang Goblin, dalawang Vadon, pwede rin. Or sa Sniper. Pero sa akin, ang gamit ko, dalawang Goblin, isang Baphomet card, ito yung Cleaving. Parang splash damage. Mas maganda kasi may splash damage para sa akin kasi para mas mabilis mag-farm or gold. Then, Turtle General, 20% increase attack percentage. So, plus 10. Mas maganda plus 10. Bili lang kayo ng plus 10. Mas mura lang naman sa mall. Mga naka-vend dyan or mag-post kayo sa Discord. So, post ko din pala yung Discord natin dyan para makasali kayo. Para doon, meron doon mga buy and sell. Pero, sa mall, meron naman ito. Or kung gusto nyo magbasag, pwede din. Madali mo plus 10. Kaya niya i-plus 10 kasi nabibili lang sa mall. So, pwede naman. Pero as much as possible, dapat plus 10 siya talaga to achieve yung desired damage na kailangan mo. So, plus 10. Okay, so natin yung plus 10. Yun, pogi. Next, accessories. Dalawang boating ball. Kung wala boating ball na slotted, pwedeng Orleans gloves na nabibili sa mall. Ito, nakahunt lang din ng nimble, boating ball sa gargoyle. Medyo mababa lang yung drop chance, pero makakakuha naman. Sa 10, siguro meron kang 2 or 3. Tapos is pa-slot mo lang. Pagpa-slot, check nyo lang sa other videos ko kung paano mag-slot ng item. Short video lang naman yun. So, ayun. Ang ilagay nyo is Zerom card Dex plus 3. Sa Orleans gloves, ganun din. Kailang din Zerom. So, 2. Suot na natin yan. Yun. Next, sa garment is yung wool scarf. Ang card na nilagay ko is Dragon Tail, which is ito yung ginagamit ko for MVP. Kasi Agi plus 1, Flea plus 10, inflict 5% more damage with double straight. Pero hindi naman nakapag-skill sa gold, pero okay lang din. Kasi
ipapartner mo siya sa Tidal shoes na may maximum HP of 10%. So, Dragon Tail card ang inilagay ko dyan. Suot na natin. Then, yung Tidal shoes ko, kapartner ng Wool Scarf, ang nilagay kong card is Moonlight. Kung wala kayong Moonlight Flower na card, pwede ring Matir ang ilagay nyo dito. So, suot na yan. Next sa armor, ang ginamit ko sa armor is sniping suit na plus 6. Sniping suit. So, madalas ito talaga ginagamit sa mga sniper. And card ko is Tulanox na card. Hindi ko alam kung tama pronunciation ko. Tulanox na card. Okay, increase damage to fire monster by 50%. Ito talaga, it's a must. So, pag gusto mo talaga mag-farm ng gold, malaking tulong talaga to. Although meron siyang kamahalan, pero kaya naman bilhin. Nakaipon ko yung gold. Kung wala kayo nito, pwede rin ilagay is Redrick or Giant Whisper card ang ilagay nyo rito. No problem yan. So, ma-compensate naman yan ng arrow at mga buffs. So, ayun. Suot natin yan. So, that's for the equipment and cards. So, test damage tayo sa gold room. So, dapat ang gamitin yung arrow is crystal. Equip nyo dapat ang crystal arrow dahil fire element ang golden peko. So, don't forget, pag nasa gold room kayo, dala kayo ng flywing o butterfly wing for instant makalabas kayo. So, magdala na rin kayo ng pang-heal if nag-lure kayo or may mga nang PK sa loob. Kung ayaw nyo ma-PK, pwede kayong mag-at PK para ma-off yung PK mode na hindi kayo ma-PK sa loob. Pero hindi ko alam kung magkakaroon ng update dyan, so antayin na lang natin. So pasok tayo. Yan, ito yung Gold Room Manager. So nakalagay dito, you will lose 25% of your points if you die. So sa mga baguhan, tandaan nyo to, pag namatay kayo, 25% ng points na naipon nyo is mawawala. Pag namatay kayo, either ma-PK kayo, kung hindi kayo ma-PK, mapatay kayo ng guardian, ganon. 25%. So, kung ako sa inyo, ingat-ingat na lang tayo. Okay? Huwag tayo masyadong risk taker. So, ayun. Enter gold room tayo. Yung makita nyo rin pala dito, ranking, exchange my points dito, makita ko ilan ang points nyo kasi naiipon lang naman yan. Information, makita dito kung ilang minutes pang natitira sa'yo. Meron pa na ako 11 gold points. So, meron pang 154 minutes remaining sa akin. Pero, magre-reset na to. So, okay. Masapit ay, mali. Broadcaster. So, Gold Room Manager, pasok tayo. Enter Gold Room. And 2629. Okay, bago kayo magpasok, full buffs kasi hindi ba mag-buff sa loob. Tapos, Hunter, Spirit. Ayan. So, pasok. Okay. Naka-equip na po yung ating mga equip. So, test damage. Make sure na crystal arrow kayo. So, normal attack. Pinakamataas po, 9k. 9k DPS for sa mga golden. Yan. So, ayan. Kung meron kayong bapo, pwede kayong mag-lure ng ganyan. Pwede nyo siya ng ganyan. Then, dali nyo sa isang sulok kung nasaan yung kaya nyo i-lure. Ayan. Dahil yung bapo, kung special damage. So, ayan. Beware na bawal mag-buff dito sa loob. So, make sure tingnan nyo yung mga buffs nyo dito sa gilid. May nagbabuffs naman dito, NPC. Ito. May NPC nagbabuff dito. Ayan. So, pwede nyo siyang
Baba, 100k Zenny lang to. So, bababs. Okay, so yan. Yan ang damage natin sa mga Golden Peko. Hanap tayo ng Guardian. Sa Guardian, hanap tayong Guardian. Tapos kayo mag-lure. Yan lang mag-lure. Hanap kayo ng medyo marami. Kasi yan naman, aggressive naman yung pag may umataka sa inyo. Lakad lang kayo. Since naka-PK off ako, hindi ako natatakot mamasyal. Para hindi ako ma-PK. Kapag nag-iipon ako ng gold, no problem. Gold is life. Mga gold digger. Kaway-kaway sa mga gold digger dyan. Ayun, may guardian. So, layo muna tayo ng konti kasi hindi natin makita. Yan. Okay, siya. Medyo masakit pa guys. Ingat lang kayo sa guardian. Yung damage ko sa guardian is nasa 2k 2k something 2k something na sa guardian. Diba? Kapag kahit anong element na arrow gamitin ko kung yung damage ko. Yan yung mga walang buffs natin. So bumababa yung damage natin from 9k to 8k. So ayun lang guys ang may tutulong sa inyo. Meron pa kayong question, comment lang kayo or PM nyo lang ako sa aking TikTok or dito sa game. Kita-kita lang tayo. Guys, peace out.